Good day sa inyo lahat, and nandito kayo ulit sa aking channel, ang Laison TV channel. So welcome back po sa inyo lahat. So ngayon nandito tayo kasalukuyan sa loob ng Intramuros, and galing dun sa office namin. Ito ang naisip kong daan na medyo mabilis para makarating sa BIR ng Makati. Medyo palayo to konti, pero naisip ko dito dumaan kasi medyo traffic doon sa Juan Luna and sa Bad Santos. So long cut to, pero feeling ko ito yung pinaka mas economical na daanan kahit na medyo malayo siya, kasi nga hindi gaano matraffic dito. And ang office namin is yan lang sa pagtawid ng Philippine-Chinese Friendship Bridge. So, dito tayo sa Intramuros, kung saan ay nakikita mo yung mga lumang ekstruktura. Itong pader na to, kaya nga to tinawag na Intramuros dahil dito sa kanang bahagi na itong video, ito yung wall, ang Walled City. So lalabas na tayo dadaan sa may gilid ng Luneta Park. Kung mapapansin nyo, kaunti pa yung mga sasakyan dito, unlike dun sa regular na ruta ko, medyo madaming sasakyan. So dito tayo sa LRT, and ang way natin San Marcelino patungong Osmeña Highway, and we're going to BIR Makati. Sa mga pupunta ng BIR na Makati, pagkakalam ko merong ibang revenue district office sa ibang lugar na Makati. Ang pupuntahan ko is RDO 50, which is nandun sa may Diak. So kung pupunta kayo sa BIR na Makati, alamin nyo muna kung saan RDO kayo para at least hindi kayo doble-dobling sakay, or kung mapunta man kayo sa ibang building, lilipat na naman kayo kasi wala doon yung RDO na pakay nyo. Kaya I advise na alamin nyo muna kung saan RDO kayo pupunta at kung nasaan ang location nun, para hindi kayo madoble-dobling sakay, hindi na maabala pa sa oras. At least may idea na kayo. So, ang biyahe natin na to is hindi lang basta gala. Isa ito sa mga kasama sa trabaho natin, yung mag-file. So ang pakay ko ngayon is magpa-compute ng tax para sa transfer of stocks. So alam nyo ba, may dalawang bagay lang sa mundo na hindi mo may iwasan. Ito ay ang kamatayan at ang buwis. Yan, hindi mo matatakasan yan. Kung minsan yan, kahit patay ka na, nagbubuwis ka pa eh. Tulad na lang nung state tax, buwis yun ng mga pumanaw na may mga property na naiwan. So babayaran mo pa rin yun. Or ang magbabayad dun, yung mga anak mo. At the same time, walang pambayad mga anak mo, iaawas dun sa property mo. So kung walang pambayad yung mga anak mo at yung property mo ay worth 1 million, kailangan mong bawasan yung price nun, or kung yung pinagbentahan nun para ibayad dun sa state tax. Ganun, kalakaran ng buhay natin. And lahat ng kinukonsumo natin sa araw-araw, alam naman natin yan na lahat yan ay may tax. So walang San Marcelino pa rin tayo. Dito rin kasi mga konting traffic lang, kasi karamihan din dito mga rider, and karaniwan dumadaan na sa UN yung mga malalaking truck. Pero meron pa rin dito kasi pagdating dyan sa may Singgalong banda, yung mga truck pa rin dyan sila lumiligo papuntang Osmeña. So in short, lahat ng malalaking truck papuntang Osmeña, and doon tayo dadaan. Malalaman natin ngayong araw na to kung traffic doon. So bilang isang liaison officer, kailangan din alam natin yung mga pinaka maiksing ruta. Kung may mahabang ruta, yung pinaka mabilis. Kasi kung minsan yung mga pinapile tayo ng mga last day, maghahabol tayo sa oras. And kung may idea tayo sa mga mabibilis na daan, yung advantage nun para umabot yung mga dokumento na ipapile natin sa araw na yun. Kasi dito sa Metro Manila talagang grabe ang traffic. So Pedro Hill, San Marcelino, yung pakaliwa papuntang Santa Ana yan, Paco. Diretso lang tayo dito kasi Quirino tayo, tapos kakaliwa tayo papuntang Osmeña Highway. So Quirino Avenue, ito pa NLEX to, toll gate.
or papunta rin ng South Luzon. Gumakyat ka dyan, mas mabilis yung pagpunta mo sa NLEX. Ito, part na to ng Osmeña Highway. Ito yung nagdudugtong sa South Luzon, Caloocan. Diyan sa ibabaw yung Skyway. So yun. Ganda rin dumaan dito kasi malilim. Kaysa mag-Ross Boulevard tayo, medyo mainit. Dito kasi may ano ka, may cover yung taas mo, hindi ka gaano mainitan. Kaya lang, yung mga truck dito, madami. San Andres. Ito yung San Andres Street. Una yung mga motorsiklo. Magandaan dito, medyo panatag yung daan. Paltado kasi. Saka makinis. Tip ko lang sa pupunta sa Makati sa mga hindi pa nakakaalam, napakaraming one-way doon. Isa rin yung magiging dahilan ng pagkaligaw mo. Halimbawa, biyahe ka doon by 4 wheels or 2 wheels. Kasi pagka nadaan ka sa one-way, yun na pwede umatras. Iikot ka pa ulit. O ngayon, dito pa rin tayo sa Osmeña Highway. So, medyo matraffic itong papuntang Bendia. Dahil motor naman tayo, kaya natin masyadong ramdam. Init. Ay, tayo sa Bendia Business District. Makati Central Business District. So, yung mga transaksyon na may kinalaman sa pagnenegosyo or mga businessman. Ay, kaunang kanto lang dyan, BIR na. Kaya nabit na tayo. Ang alam ko, nasa 10 floor yata, 30 floor yata yung BIR ng Makati dito. Sa building na to. Makati Commerce Tower. Tuwagan mo lang. So, kung masasagasaan ka. So, ang BIR Makati is here. Okay na, sir. Thank you. So, yun, nakakit tayo dito sa 6th floor. Ano tayong parking. 5th floor. So, isang floor na lang. Hindi tayo sinita. Pwede. Chip! Ang tip ko, lagi tayong gumawa ng extra copy. Magpapile kayo sa mga government offices. Yung suggestion ko, laging yung documents nyo, merong laging extra copy. Halimbawa, isang copy para sa government, isa para sa'yo, isa para sa kliyente. Para kung sakali maghanap sila, meron ka pa natitira. So ako, nakapag-prepare na ako, bali 3 copies ako bawat documents. Kaya ang requirements dito is 2 copies sa BIR and 1 copy para sa'yo. So, dapat din prepared ka para kung sakaling kailanganin. Katulad nito, mataas yung building. Usually, walang Xerox. Kaya mahihirapan ka kapag kinailangan mo ng Xerox. So, malaking bagay kapag may extra copies ka. So, yun lang. Kita ulit tayo mamaya pag nayari na natin to. Yung ipapile natin is para eksakto. Date of assignment of shares of stocks. So, yan ang ipaprocess natin. Hindi ko naalisin itong jacket ko para hindi na ako magtanggal balik. Alright? So, yan lang muna. Kita ulit mamaya. So, yun nga guys. Hindi naging matagumpay ang ating misyon dito sa BIR. May mga additional na dokumentong hinahanap and hindi natin may provide ngayon. Pero available naman siya sa office. Kaya babalikan na lang natin. So sa ngayon, pupunta tayo sa next nating lakad, which is yung SEC or Security and Exchange Commission. So soli natin itong natin and ready natin yung next natin. So bababa na tayo dito sa building kung saan nandito yung BIR RDO 50 and tinuturo tayo ng RDO 50 sa RDO 39 kasi doon daw naka-allocate yung TIN number ng kliyente. So, kailangan nating alamin, which is yung RDO 39 ay medyo malayo dito kasi nasa Quezon City siya. So, from here, siguro by Monday na lang natin. Kasi Friday ngayon, so hindi natin siya mapupuntahan ngayon kasi may lakad pa tayo. Punta pa tayong SEC. So, mamaya, update ko kayo pag nasa SEC na tayo and kung ano nangyari sa lakad natin doon. Okay? See you later. Tip, thank you.
So balik tayo dito sa Buendia guys. Mula doon sa BIR, dito na ulit tayo sa Buendia. And sa Geronimo Street, kakanan tayo. Ang pupunta natin ngayon is yung SEC. Chino Roses pala, hindi Ayala. So Buendia, corner Chino Roses, yung BIR ng Makati. Ito na. Geronimo Street. Kakanan tayo dito. So yun na nga. Galing tayo ng SEC and namili tayo ng stock and transfers book sa SEC and yun. Pabalik na tayo sa office. This is Ayala Avenue. So yung stock and transfers book, requirements yun para sa mga corporation. Kailangan mo yun dahil kapag para dun sa mga shares of stock, kailangan meron kayong listahan or logbook kung sino yung may-ari ng mga percentage ng stocks ng corporation nyo. Yun lang. Kunti lang ang alam ko doon siya. Moron lawyers na nakakaalam doon, mga nasa accounting karaniwan ang nakakaalam yun. So, meron lang ang accounting kaalaman tungkol doon. And yun lang ang nais ko ibahagi mo. Yung accounting kaalaman na nalalaman. And kung may mga maliman sa mga sinasabi ko regarding sa mga facts na binabanggit ko rito, willing naman ako mai-correct. Just comment down below kung ano yung tama or kung ano yung tamang interpretation sa mga nabanggit natin. Okay? So, magre-rely lang ako dun sa mga sinasabi ng mga napagtatanong ko, which is mga empleyado rin. Ito, Buendia na to. Hindi, diretso pa tayo konti. Bawal tayong kumaliwa doon. Ito tayo banda sa likod. Malaking bagay din kapag scooter ang gamit mo pag ganitong masisikip na area. Pag ganito may sikip na area, madali ka makapalagwa kasi yun nga, maliit yung motor mo. Nakakasingit-singit. And one more thing, mga nakamotor, dapat talaga laging maingat. Laging presence of mind sa daan. So guys, nandito tayo ngayon sa area ng San Andres. Umalis tayo dun sa Osmeña Highway kasi medyo traffic, ang daming truck, mga wheeler. So sana hanggang Quirino Avenue tayo. Pero dahil nga traffic, masok tayo dito sa may San Andres. And para sa biyahe ko ngayong araw, yun na lang muna. At sana sa susunod na biyahe ko ay samahan niyo muli ako. Thank you and God bless. Ride safe sa lahat.